Guys, hello guys, good morning. So ito, nakikita nyo ngayon, ito yung ating version 1. Ito yung ating magnetic field eliminator filter. So yun, so ito yung version 2 natin, yung version 2 ng eliminator filter ay may 3D na siya, may ground scanner na siya. So ito guys, papakita ko sa inyo. So oo natin to. Yan, so naka-on na, yun muna natin to. Yan, ito yon, ito yung para sa sa locator, sa LRAD natin. So alam nyo na to, pag natin to, tapos ipipilter natin, ground scanner natin, ground balance. Then yung filter pag maglulocate na kayo. And then pagkatapos maglocate, so naka-on lang to, naka-on lang lahat yan. And then i-open natin yung 3D, yung scanner. Yan, open siya. Yan siya guys. Yan. Ngayon, ito yung negative positive na yan. Ito yung para sa ground balance. Tapos, ito naman yung para sa positive, para sa filter yan. And then, nandito na rin, dito sa positive, nandito yung sensor ng scanner. So, dito yan guys. So, ito munang isasalpak natin, papunta dito. Yan. Para makapag-adapt tayo ng metal, dito sa sensor natin. Kasi pag wala yan, wala tayong madidetect. So, yan. I-open natin. Yan, open natin yung Gear 3D. Tapos English lang tayo. Tapos tatlo ang option yung pagpipilian: easy way, Titan gear, tapos step seeker. So piliin natin yung Titan gear. And then magpi-pairing yan. Pag nag-okay yan, next lang natin. Tapos, so, mag-testing na naman tayo kasi mabagal din pag marami yung number of line. So, pag magpipinpoint tayo, dapat konti lang. Halimbawa, 6 lang, tapos 6 of number of line, tapos number of step, 9, 7 lang natin. Pero kung gusto nyo ng maraming para pang malawakan, malaking area yung masasagap ng scanner, yun, pwede nyo gawing mga 12 to 12 o kaya 15. Pero mas maganda gawin nyo lang hanggang 10 lang. So i-okay lang natin yan. So ayan, tumunog na siya, nag-beep na siya, 2 beep, meaning so okay na siya. So ito lang guys ang gagawin natin. Ito yung sensor natin, itatapat natin doon. Yan. Yan, may metal yan, may box. Yan. Ngayon, pipindutin lang natin to. Automatic na po yan. Tingnan nyo Yan. Lalabas na yan. Yan. So, hintayin lang po natin hanggang maubos yan. Yan. Nakikita nyo, may naditik na yun sa taas. Ayan siya guys. Siskin natin. Ay, kaya hindi masyado nakaano pala yung sensor. So mas maganda nito kasi guys, pag sa field na nakabaon,
mas maganda ang kuha niya. Pag dito kasi sa mga ibabaw, hindi mo masyadong klaro yung kita niya. Ganito lang makita mo. So ngayon, i-3D lang muna natin. Yan. So ito guys, so, patapos nating mag-unscan, so off natin lahat. Yan. Yan. Tapos off natin yung scanner. Yan. Para sa ganun, makatipid tayo sa sa battery. So ito naman, ito yung para sa charging niya, so separate din po ang battery ng scanner natin. Para mas maganda kasi marami kasi yung dalan nito eh. Tapos ito naman, yung para pag nag-charge kayo, iilaw yan ang blue na yan. Pag nawala na yung ilaw niya, ibig sabihin full charge na yun. So ito yung para sa antena, dalawa. Ayan na, dalawa na yan. So ito guys, save lang natin sa mga baguhan dyan. So please watching lang muna at tapusin yung video na to. So save natin, doon lang tayo pupunta sa sa may arrowhead na yan. Ngayon, lagyan lang natin test. Yan. Ngayon, okay lang natin, okay ulit. Tapos yun na yun. Ngayon, okay, 3D natin. Tapos, pinutin natin to. Yan. Pwede nyo magbago ang anyo. Dito. Dito. Yan. Ngayon, yan siya guys. Ito yung dalawa na yan. Yun ang nakukuha nito. So, yung makikita nyo guys, kung ilalapit natin yan, mustrang box talaga yung itsura niya. Pero mahaba. Ngayon, natin. So, ayan siya guys. Nakikita nyo. Yan. Then, iyan natin yung dip niya. Yan o. So, ang dip niya, wala siyang dip. Kumbaga, range lang siya. Yan. So, pag minsan, hindi siya accurate pag dito siya sa ibabaw. Pero pag nakabaon siya sa ilalim ng lupa, pero makikita nyo guys, i-test natin to. So, ito nga pala guys, yung order sa atin nating ka-TH na taga Benguet. So, shout out sa iyo bro. So, ito na yung unit mo. So, ngayon, ito, tanggalin natin yan. Tapos, baguhin natin yung 2D natin. Tapos, grade. Iano lang natin, interpolation, liner, baseline, gas line. So, ayan. Tapos, kung gusto nyo nang mabago yung kulay niya, ayan, nakikita nyo. Yan, medyo mapusaw yung ano niya. Ngayon, pwede natin dito, i-green natin. So, ayan siya guys. Yan, ito yan. Ito. Nakikita nyo. I-3D natin. Yan. So, pangit. Pag ganyan. Yan. Dito naman. So, ayan siya guys. Pag ganito kasi pangit ang makakuha pag ganyan. Pero pag sa mga ilalim ng lupa, magaganda. Pag nakabaon. Ito naman. Pangit. So, yun. I-3D natin lahat. Ito, 2D. Yan. Tapos, i-liner lang natin para mas maganda. Ay, pangit yan. Pangit pag mga ka-liner. Baseline pala. Hop. Ayan na. Balik natin sa dati. Yan. Yan. So, yan siya guys. Ngayon, so ipapakita ko po sa inyo ito yung isang sample na ito guys, ipapakita ko sa inyo. Pag magtitingin kayo ng files, yung mga na-save nyo dito sa folder na yan. Ayan na, blue folder na yan. Hanapin nyo yung Gear 3D. Ayan o, Gear 3D. Tapos click nyo. So, hanapin nyo yung test scan. Halimbawa, Gear 3D. So, ito guys, ito yung Sadalipay. Tingnan natin itong isa. Scan 13. Ito yan.
So yan guys, so makikita nyo, ganyan kaganda makikita nyo pag nasa ilalim ng lupa. Pag nag-scan na kayo sa lupa, sa field mismo. Pero pag dito sa ibabaw, hindi klarong-klaro yan. Hindi siya kuwang-kuwa. Ngayon, ito guys, papakita ko sa inyo. Yan siya guys. Ito yung old bamboo, malapit sa creek. Tapos, yung palatandaan niya, meron din doon na ang kahoy na puno ng acacia. Old century din yun guys. So may history po yan. So yan nakikita nyo. Ito kung nakikita nyo yan. Ito. Yan po ang entrance ng tunnel. Papasok ka papunta doon. Papasok ka dito. So yan nakikita nyo mga metal na yan. Yan ang mga basta pulang-pula. Meaning, yan po ang treasure items yan. Yan may mahaba na box na yan. Tapos ito, 4. So makikita nyo sa deepness. Ito. Yan guys. Makikita nyo sa deepness. Yan o. May mga binibigay, yung isa 15.37 meter, yung isa 11.83 meter, yung isa 12.95 meter, yung isa naman sa taas ay pumapatak ng 21 meter. Tapos yung nasa gilid naman ay 18.35 meter. So yan guys, ang lalim po ng dala ng ating scanner ay pumaabot ng 100 meter. Yan. So ang po natin ay magnetometer ang ating sensor. So guys, kita ko sa inyo. Ayan, i-3D po natin. Ayan, ayan siya. Ayan siya guys. Ayan. So bago po natin ito ipadala, ay iti-testing po natin yun. So ito guys, ang unit po natin guys ay pwede tayong retail, pwedeng wholesale. So, hindi po natin pwedeng sabihin kung magkano yung retail tapos yung wholesale kasi kawawa naman sa magre-reseller sa atin. Yan. Pag isang kinuha, retail po yan. Pag dalawang kinuha, tatlo po ang minimum, ang wholesale na po yan. So, yan makakapag-discount po kayo. And then, ang binibigay po natin ng warranty po dito ay 2 years warranty. Yan, ganun po kaganda ang ating guarantee. Kung masira man, pwede natin ibalik. Yan. So, abangan nyo guys, so marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong scanner na binubuo. Na meron tayong yung basto na parang eagle eye. Tapos, nakalagay na yung cellphone dito, nakalagay na dito. So, kagayin natin yung parang eagle eye talaga. Tapos, ito, napuputol yan. Napapagdalawa yan. Para nang sa ganun, pwede nyong ilagay dito. Sa kaliit na lalagyan. So, ito, dito naman guys, ito kasi nakalagay yan dito sa malaking maleta. Nakalagay yan dyan. Nakapix po yan. Kung nakikita nyo, kagaya ng forward gas. Ganun siya. Pero ito sa atin, mas okay to. So, and then, yan guys So, ngayon, ititest natin to sa susunod na araw. Pag natapos na to kasi may mga pisa pa akong inihintay. So, ititesting natin to sa field. Yan. Kasi hindi tayo pwede mag-testing. Hindi tayo pwede magpadala na walang testing na nagaganap. So, yan guys. Ilalagay ko yung comment, yung number ko sa taas. Ang screen na yan, tapos yung Facebook page ko, tapos yung Facebook account ko. So yan guys, so dito, hindi lang ito guys, ang dito, pakita ko sa inyo pwedeng ang Titan Gear, para rin kayo gumamit ang Titan Gear, kasi ang Titan Gear umabot ng 1.3 million. Ngayon, halimbawa, bibili ka sa ibang bansa, baka tapos, pag nalaman, siyempre sa custom pag nalaman niya na magkano yon, siyempre 1.3, siyempre yung babayaran mo sa custom, mas 300,000. Papatak na 1.6 yan. Pero matatagal pa bago dumating sa iyo. So ito naman guys na deep seeker, ipapaliwanag ko sa inyo. Ito po yung nilalagay sa paa. Dito po, dito.
Parang ikaw, pares din naman yan eh. Parehas lang naman yan. Kumbaga mag-i-step ka din. Ito, ilalakad mo lang, pero nandiyan na yung sensor. Iisa na po yan dyan. So, ganun po yan. So, ito ang depth seeker, tapos Titan gear, alos puro parehas lang naman sila. Yan, tapos nakadepende rin po sa ang software, kung gaano kaganda, gaano katibay. Mas lalong, minsan doon kasi nagdadala, ang software kasi nagdadala ng lalim. Ang, kumbaga, ang ano natin, ang sensor, yan po ang nagpipenetrate o ang kumukuha ng kondisyon ng lupa. Tapos ang magbo-bluetooth siya, magpipiring siya, pupunta siya dyan. So ganun siya guys, ganun siya kaganda yung ating unit. Yan. So isa pa, kahit ito lang, try natin yung Titan gear. Up, open muna natin to. Dapat na open lahat yan. Kahit di ko na natin open yan, pwede rin. Yan, open lahat natin. Ngayon, open natin to. Yan. So ngayon, try again. Try tayo. Ayan. So okay na siya guys. Basta naka-open yung Bluetooth nyo. Tapos, try natin ulit. Yan. Nag-ano tayo, scan direction. So dito ay zigzag. So, ayan guys. Sino ba to? Merong nag-ano sa atin. Magandang araw po. Meron po ba kayong buyer sa palladium? Naku. Palladium. Wala tayong buyer sa mga palladium. Ginto meron. So, balik tayo doon. Dito. So, okay natin. Pwede natin magning ano tayo, parallel. So, okay lang po natin. Ngayon, pag nag-beep na siya, nag-beep na siya, yan. Tapos, pindot lang tayo ng isa dito, automatic na po yan. Tapos, itatapat lang po natin to eh. Diba ito, nakalubog po yan sa, nakatusok po sa lupa yan. Yan. Then, kunwari, nakatusok sa lupa, nakaganyan siya. Yan. Ito kasi guys, pag walang, hindi nyo linagay yung sensor niya, wala siyang magip. Puro lang kulay siya. Pinutin natin. Yan. Isang pindot lang. Yan. So yan siya guys, para silang dati. Sabi ko nga sa inyo, ang madidetect niya yung mahagip na metal dito. Pero hindi siya ganong kaganda. Yan, magbibigay rin siya ng sinyalis na ganyan. Yan. So pangit pag ano. So hindi pa kasi ito guys tapos eh. So pinakita ko lang po sa inyo. So yun lang guys. Salamat. So dito i-stop nyo lang yan. I-continue na lang natin para mas maganda. So ito guys, marami tayong scanner ditong gawa. Yan, marami po dyan. Marami po tayong nakasilid po yan. Yan. So hindi siya nakalagay. Ganyan lang po ang ano niya. Magbibigay siya ng color coding pero yung ano niya hindi accurate. Mas maganda kasi pa nakalubog sa ilalim ng lupa o nakabaon sa ilalim ng lupa. Kahit mga 1 feet lang. So ang deepness po natin ay accurate yan. So patayin na po natin. Yan. Yun. Yan. So ganun siya guys. Yan. Ganun kaganda ang ating unit.